Kung bigyan kayo ng ayuda, tanggapin nyo. Pero yung nagbibigay ng ayuda, wag na wag yung binoboto kasi yan yung mga nanggagago sa atin. Pera natin yan yung binibigay na ayuda. Yung mga nagpapagawa ng mga infrastructure, na nilalagay yung mga pangalan nila na akala nyo sila yung nagpagawa. Gamitin nyo yung infrastructure, wag nyo iboto yung mga nagpapagawa, yung mga epal na yan. Kasi pera ng taong bayan yan. Isipin nyo na lang yung mga binaha. Hindi ako po kasi napaka-urgent, kailangan ating tulungan yung mga kababayan natin, mag-donate tayo. Pero ganun na lang po pa palagi tuwing babagyuhin tayo. Magko-contribute tayo, pero nagbayad na tayo ng tax. Kasama sa tax na binayaran natin, yung maging prepared ang government for disaster. Tapos, papamudmuran tayo ng tulong pag binabaha tayo. Meron ba tayong property insurance? Wala din naman. Kapag binaha yung bahay natin, nagiba, sino magpapagawa doon? Tayo pa rin naman. Parang awang-awa na ako sa Pilipinas at mga Pilipino na walang dignidad. Na walang ginawa kung hindi manghingi ng limos sa mga politiko. Na patuloy naman tayong ginagago. Diba? So, yung ginagago kasi comes in many ways, forms. di ba? Kasi yung, halimbawa, yung justification nila for taking PhilHealth funds, hindi naman nila tinitutukan yung issue na kailangan may pondo yung ating universal healthcare. Ang ginagawa nila, sinasabi nila, this can be better used for infrastructure, for creating jobs, which may be true generally. Pero yung pera ng PhilHealth po, nakalaan yan specifically para meron tayong insurance system. Kung hindi kasi klaro sa ating, ganito yan Sa ibang bansa, pag pumunta ka sa hospital para manganak, wala ka nang babayaran. Kasi nagbayad ka na ng share mo before that. So, as in, literally, pati yung doctor's fees, covered na yan. You don't go in there with the need to raise money. Diba? So, tapos yung blatant, yung talagang attempt to take money from our PhilHealth, plus yung misleading justifications that they use. Hindi man lang nahiya kahit konti Hindi man lang tumahimik. Hindi man lang nagsabi na, okay, tignan natin kasi mayroong basis sa law, pero baka nga unconstitutional. Yung effort nila to distract us from yung real issue ng nasa na yung pera for universal healthcare, hindi nila sinasagot. So alam niyo po, bakit kinukuha yung pera ng PhilHealth? Konektado po yan dito sa problema natin sa flood control. Bakit kinukuha yung PhilHealth Fund? Kasi alam niyo po, may mga malalaking infrastructure na kailangang pondohan na inutang na natin sa mga international institutions at ngayon po binabayaran na ng interest yan. Pero hindi ma-implement. Bakit hindi ma-implement? Kasi hindi nilagyan ng counterpart fund ng government. Ba't hindi nilagyan ng counterpart fund ng government? Kasi tinanggal nila dun sa priority part. Kung maalala nyo, lagi ko itong dinidiscuss. Nagsingit sila ng mga pork barrel projects nila. Yan po yung kiniklaim nila ngayon na mga flood control, multipurpose buildings, mga kalsada, pang-aspalto. 175 billion yung siningit nila dito sa budget ng DPWH. 12 billion yung dinagdag nilang budget sa pangsarili nila sa House of Representatives. Tapos nagdagdag pa ng 2 billion sa Senado. Yan yung mga MOOE nila na pang personal operation nila, no? So, hindi ba nakakagalit na kinukuha mo yung pera ng PhilHealth na may direktong epekto sa buhay ng mga tao na para kunwari may pangpondo ka sa infrastructure at saka sa mga health services. Pero sa totoo lang, kaya mo yung kinukuha dahil kinuha mo yung mga pondo na para dyan, para doon sa mga pork barrel na sinaksak mo sa mga sarili mo, para kunwari may pangbigay ka ng ayuda, no? Nagpagawa ka ng flood control. Diniscuss na natin yan nung isang araw, di ba, na hindi lamang mga kanal ang solusyon sa flood control. Di ba nakakagalit yun? Doon ako nagagalit. Kasi ito na nga lang yung tanging program na direkto yung epekto sa taong bayan. Na pag nagpa-hospital ka, sana nag-improve yung condition natin. But no, kukuhanin pa. Kasama yung pagsisinungaling na the reason kung ba't na tayo kinukuha yung 90 billion ay for efficiency reason. Kaya ako lagi sasabi, huwag na tayong maglokohan. Kaya po ako natitrigger talaga dito sa PhilHealth Fund na to. So, going back to PhilHealth, may question dito, Attorney Dan, so yung TRO natin is only effective for the remaining 30 billion, 29.9 billion na hindi pa nakukuha.
meron pang 60, yung 60 billion, nakuha na yan ng Department of Finance. Maibabalik pa ba yun? Actually, I can imagine na pwede. Yes. Kasi kung ang finding ng Supreme Court is that it's unconstitutional, I would direct the DOF to return the money. Yes. Diba? Although sabihin na, maaari na sabihin honestly na nagasta na or ano. Pero technically, I think it's possible. So kasama po yan dun sa petition ng iba't ibang grupo at kasama po yan sa i-discuss sa January na hinihiling natin na sagutin ng Supreme Court na ibalik yung 60 billion. Natuwa lang ako kasi may isang senador na si Senator Bongo. Well, in fairness, nagpahiring naman si Senator Bongo ba't kinukuha yung 60 billion. But I was expecting more from him as a senator. Yeah, pa-transition na tayo ha. Kasi very interesting po yung, di ba nag-review kami ni Professor Dan ng mga tumatakbong kandidato. At tama po, sabi nakita ko isang comment dito, napaka-limited ng mga choices natin, no? Merong yung top 24 natin na halos lahat may bahid ng korupsyon. Pag sabi nating bahid, hindi necessarily convicted, na link sa mga issues ng corruption. At yung remaining 25 onwards natin na dito, mas may nakikita tayong liwanag. Pero sila yung nasa mababa sa ranking. Tapos yung nasa top ng ranking, yun yung mga kaduda-duda. Oo. Anyway, I'm talking about Senator Bongo. Nagpahiring naman po siya at tinanong niya yan sa health. Pero hindi po naman siya kasama sa mga kaso na nag-file ha. At nagtanong kung bakit kinukuha yung pera ng pondo. So hindi ko po alam kung sino yung kinulit niya. Sabi niya kasi nangulit daw siya eh. Hindi ko alam kung sino kinulit niya. Kaya lumabas yung TRO. Oo. Hindi ko alam sino kinulit niya. Hindi ko naman siya nakita. Pero alam niyo po, kung ginagawa niya yung trabaho niya bilang senador, malalaman niya kung ano yung root cause ng pagkuha ng pondo ng PhilHealth dahil batas ng Kongreso yung gumawa ng dahilan kung ba't kinukuha yung pondo ng PhilHealth. So kung magaling kang congressman, congressman at senador, di ka dapat tutulog-tulog dyan, diba? Lalo na't health committee siya. Bakit niya pinayagang mabawasan ng 40 billion ang pondo ng PhilHealth? Diba? So maraming tanong, pero mukhang wag natin sigurong sanayin yung sarili natin sa mga ganitong trapong politiko na lahat ng tagumpay sa kanila. Kapag may good news, sila yung may gawa. Pero sila din naman yung may gawa kung ba't naging ganun yun. Sila yung bad news. Oo. Sila yung cause. Oo. At saka, so yun po, yun yung paglilinaw natin sa PhilHealth, no?